Sa ibang balita po, nakatutok ang publiko sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court kaugnay po ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa inaasahang pagtatalunan ang musyon para buksan ang tinaguriang mystery box na pinaniniwalaang maaring maglaman ng mahahalagang ebidensya sa kaso. Nagbabalik si Elijah Canlas. Bukod sa pagsisimula ng impeachment proceedings sa paparating na linggo, nakatutok ngayon ang publiko sa desisyon ng Senate Impeachment Court ukol sa pagbubukas ng tinaguriang Mystery Box o BIR Box. Posible kasing naglalaman ito ng karagdagang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na reresolbahin ng Senado ngayong Lunes ang naturang motion kasama ang 3 pang pending motions patungkol sa gagamiting lengguwahe ng pagdinig, prior notice sa mga witnesses at ang joint examination ng public at private prosecution. Ayon sa kongresista at isa rin sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, hindi na kailangan ng executive session para buksan ng BIR box dahil ang pagdinig-aniya ay nagsisilbi ng mismong opisyal na korte. Ako po, isa lang naman po ang tanong ko. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para ito po ay ipagkubli sa taong bayan? Dahil ang issue po kasi dito sa impeachment ay pananagutan, accountability po. Binigyang diin din ni Representative Chua na ayon sa saligang batas ay maaaring bumuo ng sariling panuntunan ang Kongreso at bahagi niya ang paglalabas ng subpina sa binalangkas nila para buksan ang kahon bilang bahagi ng ebidensya. Nabanggit din ng kongresista ang isang survey na kung saan 82% sa mga Pilipino ang sumasang-ayon sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Nilinaw ng mambabatas na hindi otomatikong nangangahulugan ito na guilty ang bise. Sa halip, refleksyon lang daw ito ng interes ng sambayanan na makita ang ebidensya. Nagbabala rin si Chua laban sa mga nagpapakalat ng fake news para i-divert ang atensyon ng publiko. Dagdag niya, handa naman daw ang prosecution team na itapat ang mga matitinding ebidensya para labanan ito. Pero kami po, sa panig po ng prosecution, ay nakafocus lamang kami sa aming gawain, sa aming trabaho, at ang focus lamang namin dito ay mailatag ng maayos ang ebidensya sa ating mga kababayan. At makita ng mga taong bayan kung totoo ba o hindi itong mga paratang sa ating Vice Presidente. Dahil alam po ninyo, wala pong pinakamatinding panabla sa fake news kung hindi po ang ebidensya na ilalatag po namin. Nanindigan din ang prosecution team na walang kapangyarihan ang Senado na i-dismiss ang kaso nang hindi nagsasagawa ng pagdinig at hanggat walang nabubuong desisyon. Pero sa amin pong paniniwala, hindi po pwedeng i-dismiss ng Senadong to nang hindi po nagkakandak ng trial. So yung dismissal po, pwede po mangyari yon once nagdesisyon na ang Senado pagkatapos po ng presentation ng ebidensya. Hinamon din ni Chua ang kampo ng defense team na kung walaan niya silang tinatago ay wala rin silang dahilan upang ipagkait ang katotohanan sa taong bayan. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang laman ng mystery box at susi kaya ito para sa mas matinding ebidensya laban sa bise? Elijah Canlas, para sa Bayan.